Yo, what's up mga tropa pips? Magandang umaga po sa inyong lahat. At ito nga po, breaking news to actually kasi napanood ko sa live kagabi ito ni Nyolo. Nandun siya sa Bengador. Nabanggit niya to. Nabanggit ito ni Ballpoint Man. At ito yung isa sa mga napag-usapan namin sa aming GC na hindi pa sana pwede itong sabihin, hindi pa sana pwedeng ilabas, pero inilabas na ni Ballpoint Man eh. So, tingin ko pwede na, no? Pwede na tong ipaalam, pwede na tong sabihin, pwede na natin itong i-share sa ating mga tropa pips na naghahanap ng development sa nangyari kay Mima Alicia. So, eto na po yun. Panoorin po ninyo yung buong video para po maintindihan ninyo yung tinutukoy ko. Yung mga alam mo yung mga pre, Birthday call po. Birthday niyan, mama. sa lasing, hindi pa ako lasing. Mag-usap, badata natin yung mga DJs yan. Nagabaitan mo. Nandiyan sa bag. Ganito, Lods. Para makatotohanan ka. Sige, paano? Ito, siya ba to? Ito si Maharlika. Maharlika, makinig ka ha. Wala kami pakialam kung hindi ka mabuntis ni Harry Roque. Baliktad ang itlog nun eh. May sasabihin. Yan naman kasi si Maharlika, alam mo, naniniwala naman talaga ako kay Mima Alicia na yan si Maharlika, 'di ba? May tsinuging negro yan. Oo, kasi itong si Maharlika, alam mo naman, 'di ba? Nang ibang bansa ka, wala kang pera. Oh, ang gagawin mo, ano gagawin mo? Siyempre, mag-pok-pok. Nakakita ka ng Ng Itim. oten. negro na sa tingin mo BBC ba? BBC. BBC na sa tingin mo kaya mong kaya mong utu-utuin, 'di ba? O hanggang sa naisipan ni Maharlika yung hindi maganda, 'di ba? Correct. Which is yun yung sinasabi ni Mima noon na may mga papel pa nga may mga ebidensya pang pinakita yun, 'di ba? Tama. Kasi kung hindi pala totoo yun, yung pinagsasabi ni Mima noon, bakit na overreact ka ngayon, 'di ba? Uy, may nadagdag agad na na 13 followers. Ayan. Salamat ha, salamat. Mayabang ako, boy. Dagdagan nyo na 1,000 kayo rito. Ayan shoutout po sa lahat. I-subscribe nyo na po si Birador Pikwa. Ganyan ang mga 500k subscriber. Subscribe nyo na po si Birador Pikwa kasi bukas may live po yan. Ay wag, may tayo revenue ko eh. Ano? Bachi ka na? Ingat tayo. Sure ka, on? Bati ka? Ingat na. So, ingat. Yan, bati na si Derek Birthday din naman ako ngayon. Dito na. Dito. Ako nga pala, sabi ni Pikwa kanina, ano daw, birthday. Diba, no? Birthday. So, yun mga pre, no? Sama-sama po kami dito. Pero, yun nga, nakakalungkot yung pangyayari. Pero, hindi po tayo titigil hanggat wala pong napapanagot dito mga pre. Kasi, syempre, kaibigan natin yan si Mima. At, yun na nga, no? Pupush natin araw-araw na mga lampag. Nagbalintawak ba si Diba? Paul? Siyempre, suportahan po natin yung ginagawang investigasyon po ng kapulisan mga pre kasi Paul Luis. sila po talaga yung yung isa sa magiging dahilan para masolusyonan po ito. Of course, tutulong po tayo diyan mga pre sa pangangalampag, 'di ba, sa mga kriminal na to, no? Pag nasa Ewan ko lang kung nakakakain pa po sila ngayon ng maayos. Ewan ko lang kung nakakahigo pa po sila ng sabaw ng maayos. Ewan ko lang kung nakakatulog pa po sila ng maayos kasi grabe yung ginawa nila sa isang bata, no? Talagang walang awang pinatay. Ewan ko lang din kung yung lalaking yon, pero ang bakit buhay pa? Nagtatanong lang po ako bakit kaya buhay pa? 'Di ba? galing kang balintawak ha. Bakit kaya nagtutulog-tulugan ba? Kasi hindi daw makausap eh. Imposible naman. Di Araneta. Nagtutulog-tulugan ba? Di Araneta. Ha? Ano sa tingin niyo mga pre? Press 1 nga kung naniniwala kayo nagtutulog-tulugan na hindi makapagsalita.
Gusto ko pong malaman. Simula press 1 nga, press 1 po. Nagtutulog-tulugan ba? Kasi, ayun na, hindi daw makausap. Ano, bingi ka ba? O sana nanonood ka ngayon. O, nung una pa lang po, nakita namin yung pagmumuka ng taon. Sabi ko, mas maganda pa yung mukha ng palaka. O, diba? Kumpara sa mukha ng taong yun mga pre. Hindi po ako sa nanlalait, no? Pero parang ganun na nga. 201 ba? O, diba? Grabe, no? Yung patay gutom ka na nga. 201. I mean, patay gutom ka na nga. Palamunin ka na nga lang ni Mima. Diba? Tapos, ang ginawa mo? Abusado ka. Diba? Wala ka na nga trabaho. Asa ka na nga sa pera ng iba. Hindi mo na nga pera yon. Tapos, yan pa yung mangyayari. Kasi nakakapagtaka po, si Mima, pinatay, tinadtad. Pero ikaw, buhay na buhay, hindi makapagsalita. Galing talaga, no? Diba? Ang galing. Baka matuluyan ka niyan pag hindi ka nagsalita. Wag naman po sana kasi ayaw namin ng ganun. Hindi po kami DDS na pinagdadasal po yung kamatayan ng isang tao. Diba? Hindi po kami ganun. Pero, mga pre, sinasabi ko sa inyo, nakakaduda lang naman po. Hindi naman kami tanga para hindi po namin ito maisip, no? Ma-analyze. Oo. Habang tinitingnan ko yung picture mo, parang ang si Judas. Oo. Diba? Yung paglalambing mo kay Mima, peke. Sa totoo lang. Hindi talaga totoo. Kasi kami, marunong kaming kumilatis eh. Alam niyo, napansin namin, unti-unti mong nilalayo sa amin si Mima. Simula nung nagburakay kami, yun, unti-unti nang lumalayo yung si Mima sa amin. Diba? Dinadala mo sa kung saang dimensyon yung tao. Well, sa tingin namin, kapahamakan yung dala mo sa kanya eh. Diba? Kapahamakan. Nakakapagtaka lang po kasi grabe. Grabe makapang tingin ko diyan pang-uuto na talaga eh. 'Di ba? Pang-uuto. Ewan ko lang kung saan ka nakala ni Mima Alicia no. Ewan ko lang, di ko alam. Pero kung nakilala ka niya sa mga bar, mukhang kaduda-duda ka. 'Di ba? Kasi may mga ganyan tao mga pre, kahit sa mga pelikula nangyayari po 'yan na ang isang babae pupunta sa bar, mag-iinom, mag-i-enjoy, may isang utak kriminal na liligaw-ligawan ka, kukunin yung loob mo. Kasi nakikita nila na meron silang mapapala sa'yo hanggang gano'n na nga yung mangyayari. 'Di ba? So yun po. Yun po yung nakakatawa sa taong to. Hindi naman po kita inuhusgahan. Naglalabas lang po ako ng nararamdaman po namin. Okay, wag kang mag-alala, hindi ka namin hinuhusgahan. Matulog ka hanggat gusto mo. Pero sana lang po, wag kang matuluyan, pag tinatanong ka sana ng pulis, magsalita ka naman. 'Di ba? Hindi yung magiging bingi ka, magiging pepe ka, ang pangit nun. Baka pag natuluyan ka, maiyak pa kami. 'Di ba? So, tanong ko sa iyo, hanggang kailan ka mananahimik? Hanggang kailan ka hindi magsasalita? Hanggang kailan ba? Kaya para malaman naman po namin, update mo naman kami. Isulat mo na lang kaya. Ilan yung tama sa'yo? 3. San ba may tama? Sa mga parte na hindi ka mamamatay. Diba? Ang galing. May nakita akong pelikulang ganun eh. Sa Netflix, no? Oo. Diba? Yung isa, patay. Yung isa, daplis-daplis lang. Tapos sasabihin, hindi na ako makahinga. Mukhang mamamatay na ako nito. Ganun yung sinasabi. Doon sa isang pelikula na yon. Diba? Habang sinasabi niya, ang pangit-pangit ang mukha niya. Hindi magaling umakting, sa totoo lang. Oh. Hoy, Lods, huwag mong kalimutan i-chat si, Sino? si Koy. Pero babalik daw si Koy. Asa ba si Koy? Baka nagpapahangin lang yun. Dito pa nga yung mga gamit ng kasama niyo. Ang pangit talaga ng ng taong ito talaga, no?
Grabe. Ay, ano? May manok dyan, gusto mo? So, yun lang naman po yung masasabi ko. Kayo din po, na mga nanonood po sa akin ngayon, sa amin, Ano? ingat po kayo sa mga taong nakikilala ninyo sa social media, sa mga ganyan. Ingat po kasi Dalawa tayo ng catering. marami pong tao na mapagpanggap, Ay, ako nakaganyan. traidor, 'di ba? So, mahirap po na magtiwala talaga. Example na lang yung nangyari kay Mima Alicia. Yun na lang po yung isipin nyo. Pag sa tingin nyo mukhang burat po yung muka, matik na po yan. Di ba? Pag mukhang burat yung muka, katulad ng ano ni Mima, yung kinakasama niya, automatic na po yan. Huwag na kayo magtiwala. Di ba? Ay mahirap po magtiwala sa ganyan. Kapahamakan ang dala niyan sa inyo. Di ba? Pansin po namin bakit. Unti-unti niyang nilalayo si Mima sa amin. Ako, hindi kita hinuhusgahan ha. Ito'y sinasabi ko lang kasi yung kaibigan namin, unti-unti mong nilalayo. Di ba? Unti-unti mong nilalayo, wala kang trabaho. Si Mima may pera, ikaw wala. Kami po, pag nasa amin si Mima, hindi naman po namin hiningihan ng pera yan. Pareho po kami yung meron. Okay? So, pantay-pantay po kami. So, nakakapagtaka, unti-unting lumalayo yung tao. Lumalayo. Makuha mo rin yan. At ngayon, ganyan pa yung nangyari. Ang tanong ko sa'yo, magigising ka pa ba o mamamatay ka na? Tanong lang to Kung magigising ka pa, gumising ka na. Magsalita ka na. 'Di ba? Sabi ko nga, Magsalita ka na, hindi yung papatagalin mo pa to. Promise. Promise, maawa ka sa sarili mo. parang trabaho. Oh. yan eh. Trabaho talaga. Yung sarili mo na lang isipin mo. Kung mahal mo yung sarili mo, siyempre, kung hindi mo mahal yung sarili mo, i-stressin mo lang sarili mo. Ganon. So, kung mahal mo yung sarili mo, magsalita ka na. Di ba? Kasi ramdam ng mga kapulisan, kung ikaw ba talaga ay makakapagsalita o hindi. Di ba? Pero siyempre, hindi ka naman pwedeng pilitin ng pulis. Sabot pahingaan. Di ba? Pero may nakakaramdam po. Yan na. Motivate ka. Kaya next time, wag po kayo magjujuwa na mukhang gorilla yung mukha, no? Kasi hindi Birthday na birthday mo, tol. High blood ka. hindi yan. Yung mas mabuti pa yung gorilla, may utak. High blood po si Bon. Hindi po tayo high blood, entertainment lang po ito. Ayan po yung kaibigan nating kapatid natin may birthday. Ayan po at dito po kami nagse-celebrate dahil siyempre birthday po ni Ballpoint at ang ano po natin si Mima, okay? Ayan hindi po lasing si Ballpoint, baka akala nyo lasing yun. Talagang umuugod siya kasi masakit po talaga. At bukas po ay marami pa pong pupunta rito. So, ito pong tinutukoy ni Ballpoint Man ay ito pong kasalukuyang boyfriend nitong si Mima. At alam nyo po, kasama namin dapat si Mima sa Boracay. Kasama talaga namin, may ticket na siya, may hotel room. Wala na siyang iintindihin, kumpleto na, okay na. Kaya lang po, hindi nga dumating si Mima doon. At hindi niya maipaliwanag ng maayos kung bakit po hindi na siya sumama doon sa Boracay. Kasama talaga siya doon eh. Ngayon, ito nga pong mga pangyayari na ito na sinasabi ni Ballpoint Man. Ito po ang isa sa mga questionable talaga. Kung si Mima talaga ang punteriya, bakit dinamay pati yung BF, di ba? Ngayon, meron nga pong mga bulong-bulungan na meron pong nakarating sa atin na etong BF niya ang isa po sa mga iniimbestigahan at maaring meron pong kinalaman dito sa nangyari kay Mima. Kasi imagine niyo,
si Mima talagang hinabol. Yun ang kwento sa mga bali-balita, di ba? Napanood natin yung mga balita, hinabol daw si Mima. Ngayon, etong lalaki, meron pa siyang pagkakataon sana, yung mga gumurgur, yung dalawa na nakamotor, bakit iniwanan siyang buhay? May pagkakataon pa yun na na tuluyan din itong BF ni Mima, pero di ba siya po yung nabuhay. Alam niyo, mabigat sa dibdib namin. Masama loob namin, kaming mga vlogger na mga nakasama ni Mima, na nakilala si Mima, nakasama namin sa pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Etong si Mima, kasama natin yan eh. Ngayon, nakakasama ng loob na ang mga tao nagpepiesta, lalo na mga DDS, sa issue na hindi naman yun talaga ang totoong issue. Nasabi ay ito daw ay politically motivated, marami daw susunod, ito daw ginawa ng mga galit daw sa mga BBM vloggers, pero ito po'y hindi politically motivated, kung hindi po personal. At meron pong dapat ipaliwanag dito etong boyfriend ni Mima, dahil nga po siya ang huling kasama. At eto, siya po ang nag-engganyo kay Mima para po umalis sa poder nitong si Boss Mike. Umalis si Mima doon sa bahay ni Boss Mike. Nangumpahan siya doon, tinanggap siya doon siya pinatira ni Boss Mike kasi nga po para makasama nila si Mima dahil close na close po sila. Nakarating po kami kung saan bansa. Kitang-kita ko po ang kanilang closeness. Pati ni Ma'am Jen. Talagang close sila. Kaya po si Mima, doon na po nagtira doon sa bahay ni Boss Mike. Panandalian. Siguro mga ilang buwan din, mga 4 months, 5 months. Tapos saka lang umalis, tapos lumipat nga po doon sa inuupahan nila sa Kamarin. Ito pong ganitong pangyayari na ang isang tao ay, kasi syempre parang matatanong mo, mahal mo ba talaga si Mima? Kasi kung mahal mo talaga si Mima, makipagtulungan ka sa investigation. Hindi yung parang dahilan ka ng dahilan. Alam nyo, sa totoo lang, yung kanyang 3 tama na yun, meron naman siyang kakayahang magsalita. Imposible naman na hindi niya kayang magsalita at sabihin, tukuyin kung sino itong mga taong ito. Ano yun, natakot ka ba? Mahal mo ba talaga si Mima o pinirahan mo lang? Ano ba ang iyong motibo at bakit parang umurong ang dila mo at hindi ka makapagsalita? Alam niyo po, ito ano pa lang to Ito tawag dito yung tip of an iceberg pa lang. At alam niyo po, ikagugulat niyo po talaga kung ano po ang mga mga napag-uusapan tungkol po kay Mima dito po sa nangyari sa kanya. Ikagugulat niyo po. Meron pa kasing ginagawa po ang ating pulisya para po mas matukoy kung sino po ang mga mastermind dito sa kaso na ito, sa nangyari kay Mima. Yan po yung abangan natin dahil habang tumatagal po ang araw, mas lalo pong napipinpoint kung sino po yung mga culprits dito sa nangyari kay Mima. Doon po sa mga kumu-question na bakit parang napaka-espesyal ni Mima, bakit may task force pa, siguro hindi nila kilala si Mima kung bakit may task force pa o bakit kinalinga ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa huling sandali. Sinagutan lahat ng gastos at kung bakit kumbaga porsigido ang ating mga law enforcement para matukoy ang pinaka
salarin dito po sa nangyari kay Mima. 'Di ba? Parang hindi siguro nila kilala si Mima, na si Mima po ay isang espesyal na tao dahil nga po bukod sa vlogger po ito't nagtatanggol sa ating gobyerno, sa ating pangulo, si Mima po sa vlog lang yun sa vlog lang po yun masama yung niya, yung image niya dahil nga siya ay anti Duterte. Kaya kapag tinignan, walang yan naman yan. Bakit may mga task force pa, di ba? Galit na galit nga si Maharlika. Pero hindi nila kasi alam na si Mima po sa amin, lalong-lalo na sa mga kila Boss Mike, talagang super close niya, sa mga madalas niya makakwentuhan, si Mima po ay isang mabuting tao. Si Mima po ay hindi po walang hiya sa kanyang mga kaibigan na merong time kasi na excuse me po. Meron kasi mga time si Mima maharot, maloko, yung talaga makulit talaga. Moody, pero si Mima po sa circle namin, naintindihan namin siya kasi nga parang isip bata siya, parang moody, makulit, maharot. Gets namin siya. Mabait naman yan ka-chat, mabait naman yan kausap. Sa vlog lang niya lang talaga yan matapang at palaban na palaban. Pero sa personal po, sa mga nakakakilala kay Mima, lalo na sa kanyang pamilya. Actually, wala namang kwenta yung mga opinion ng ibang tao o kahit nga opinion ko, opinion ng mga malalapit kay Mima na mga kaibigan, walang kwenta. Bakit? It all matters to her family. Mabuti pong anak si Mima, mabuting nanay. Mabuti po siya sa kanyang mga kapatid. Kaya yan po yung maling-mali na ginawa nitong mga 2 taon na ito na sumunod sa utos. Oo, kumita kayo. Baka nga nakatulong sa inyo yan. May naipang palamon kayo sa inyong pamilya galing sa masama. Pero wag niyo pong kakalimutan. Si Mima po ay espesyal. Si Mima po ay si Mima Alicia. Hindi lang siya basta-basta. Maaaring maliit lang siyang tao. Parang hanggang balikat ko nga lang yata si Mima. O basta maliit lang si Mima eh. Pero sinisigurado ko po sa inyo, marami po siyang taong napasaya. Marami po siyang, maraming taong nagmamahal sa kanya. Kaya po, magkakaroon po yan ng hustisya. At ikaw, kung napapanood mo to, alam mo yan, sangkot ka. Hindi ka na makakapaglihim. Lalabas na ang totoo. Mahuhuli ka. Maipapakulong ka. At ikaw ang magtuturo sa mga kasama mo kung bakit nangyari ito kay Mima. Kaya para mas bumaba ang kaso mo, matatanggap mong kaso, kumanta ka na. Pero huwag yung sintonado yung kantang maayos. Yan ang tandaan mo.